Bago natin simulan ang part siyam, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Unti-unting bumalik ang ulirat ng ating bida. Nang tuluyan na siyang magising, una niyang nakita ay si Hamyang Woo na tuwang-tuwang nagsabi. Buti na lang at nagising ka rin. Umupo ang ating bida habang hawak ang ulo niya, masakit at tila paputok sa sakit. Lumapit si Hamyang Woo at sinabing, bigla kang nawala ng malay, kaya sobrang nag-alala ako. Pero hindi lang pagkabahala ang nasa mukha ni Hamyang Woo, tila may pagkalito rin. Sinabi niya habang nakatitig sa ating bida. Pero, parang mas naging malakas ka, Pinakiramdaman ng ating bida ang kanyang katawan, at napansin niyang may kakaiba nga. Bahagya siyang ngumiti at naisip. Totoo, mas mabilis ang ikot ng innate true chi sa katawan ko. Ang galing! Bigla siyang kinilig sa pananabik sa bago niyang lakas. Ngunit bigla niyang naamoy ang isang bagay. Ano tong amoy na to? Sabi niya habang inaalis ang damit. Ang baho, dagdag niya. Tumabi si Hamyang Woo, nahihirapan, at tinakpan ang ilong. Ano tong amoy na to? Ang baho sobra, masamang kuya, bulong ng ating bida habang nakatingin sa kanyang mga kamay na parang nasunog. May usok na lumalabas dito. Napagtanto ng ating bida na naging mas maayos na ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan, kaya ang mga dumi at lason ay inilalabas nito. Napangiti siya sa saya at inisip. Ito ba ang benepisyo ng pag-akyat sa ikalawang palapag? Binabago ba nito ang balat at buto ko? Imposible namang mangyari yun agad. Biglang may boses na nagsalita sa loob ng isip ng ating bida. Ang pagbabago ng balat at buto ay hindi nangyayari sa 1 o 2 araw. Nagulat ang ating bida at pakiramdam niya ay si Wooji ay lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Dakilang bayani, bakit andito ka? Napalingon siya sa paligid at laking gulat niya na parang nagbago ang paligid. Samantala, sa ibang lugar. Ano ang sinabi mo? Sigaw ni Hamuko. Nawala ang pinuno ng mga Demon Slayers. Tahimik ngunit seryoso ang mukha ng puno ng pamilya Hama, si Hama Rayang. Sumagot siya, noong araw na yun, sabay-sabay silang nawala. Matapos ang kanilang misyon sa Xi'an, wala nang nakarinig o nakakita sa kanila. Idinagdag ng isang tauhan, walang naiwan na kahit anong palatandaan. Parang inambush sila kaysa nagkataon lang. Kaya't sinabi ni Hamuko, dapat kang pumunta sa Jiangkang para imbestigahan. Pagkatapos sabihin ito, pinunit ng galit ang kanyang mukha, at malakas niyang pinalo ang mesa. Tama, kuya, ako na mismo ang pupunta at aalamin ang lahat. Balik sa ating bida, lumilipad si Wooji sa ere at sinabing, kalokohan, ang pagbabago ng balat at buto ay hindi agad nangyayari. Nagulat ang ating bida at lumingon. Dakilang bayani, bakit nandito ka? Lumapag si Wooji sa lupa at tumingin sa kanya. Ang mga lason at basura sa katawan mo ay inilalabas na, iyan ay sapat na muna. Tinangka pa rin ng ating bida na magtanong. Bakit kayo nasa labas ng silid-aklatan? Narinig ito ni Wooji at agad na naging masungit. May amnesia ka na ba? Hindi ka pa ba narinig sa iba na kahit ang number 1 manager ay lumalabas din? Naalala bigla ng ating bida. Tama, si Miss Wan, ilang beses na rin siyang lumabas noon. Habang nagsasalita siya mag-isa, nakita siya ni Hamyang Woo at nagtanong. So Chan, may kausap ka ba dyan? Pareho silang nagulat ni Wooji. Pabulong na sinabi ni Wooji. Boses lang to sa isip mo. Bakit mo sinasabi ng malakas? Napakamot sa ulo ang ating bida at ipinaliwanag. Wala iyon. Tara, pupunta muna ako sa sapa. Habang naliligo ang ating bida,
Napabuntong hininga siya at nagtanong. Dakilang bayani, ito ba yung regalo pagkatapos kong ma-unlock ang ikalawang palapag ng silid-aklatan? Sumagot si Wuji. Ang tinutukoy mo ba ay ang pagbabago ng mga buto? Siyempre hindi pa yan tapos. Akala mo ba tapos na ang bone? Tempering change. Hindi agad naintindihan ng ating bida ang ibig sabihin nito, kaya't humarap siya at nagtanong. Ang pagbabagong ito sa katawan, mas mapapadali ba ang pag-aaral ng martial arts? Tumango si Wuji at sinabing, kung ganoon, pakiramdaman mo, mas magaan na ba ang katawan mo? Kaya't pinisil ng ating bida ang kanyang kamao at ngumiti. Oo, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong lakas sa buong buhay ko. Tumawa si Wuji at sinabing, yan ang tinatawag nilang tunay na anchi. Sabi nga nila, ang martial arts ay nakasalalay sa true chi. Ang bone tempering change ay nakatuon sa internal energy at meridians. Kung totoong nagbago ang iyong mga buto, lalakas ang katawan mo, ngunit kapalit nito, humihina ang iyong dantian. Napangiti ang ating bida sa loob-loob niya. Kung totoong ang nabago ang mga buto ko, siguradong mas lalaki pa ang taglay kong lakas. Pero ang lahat ng nararamdaman ko ngayon ay dahil lang pala sa mas malinis na daloy ng chi. Ngunit di na niya ito ininda, lumapit siya sa puno, kinuha ang kanyang damit na nakasabit, at isinuot ito. Biglang nagsalita si Wuji, seryoso ang tono. Tama na ang usapan, bukas magsisimula na ang tunay na pagsasanay. Ihanda mo ang sarili mo. Tumango ang ating bida at sumang-ayon. Naalala niya habang nasa syudad. Pero, ang dakilang bayani ay mananatili sa labas ng library. Napansin ni Wuji ang pag-aalinlangan at agad tinanong. Hindi ka ba kontento? Mabilis na sagot ng ating bida. Hindi naman. Wala. Napangiti si Wuji at niyakap siya. Intindihin mo ako. Gusto ko lang makita kung ano na ang mundo pagkatapos ng 100 taon. Ngunit ang ating bida ay tahimik lamang, hindi niya talaga pinansin ang sinasabi ni Wuji. Ang iniisip lang niya ay, si Miss Wan, wala siya rito. Wala man lang ba siyang nararamdaman? Narinig ni Wuji ang iniisip niya at sumagot. Si Wan, kahit noon pa, ay laging gustong manatili sa isang sulok ng bahay. Kahit noong nabubuhay pa siya, ayaw lumabas niyan. Hindi alam ni Wuji, may malamig na tingin na nakatingin sa kanya mula sa likod. May kamay na biglang lumitaw mula sa espasyo at malakas na pinukpok ang ulo ni Wuji. Akala mo kilala mo ang buhay ko ha? Sigaw ni Miss Wan habang sinusuntok si Wuji. Napangiwi si Wuji sa sakit, pero ngumiti si Wan at sinabing, haha, kahit hindi ako lumalabas, alam ko pa rin ang bawat galaw mo sa labas. Hindi mo ko matatakasan. Hindi na kailangang lumabas, naisip ng ating bida. Oo nga, tama, ngunit si Wuji, na tinamaan pa rin mula sa suntok kanina, ay galit na galit. Bakit ba lagi mong ginagawa yan ha? Sigaw niya habang itinaas ang kamao. Kapag nagpatuloy ka pa, hindi na ako magpapakabit, susuntukan na talaga kita. Tahimik namang sumagot si Wan, mababa ang boses. Diyos ko naman, hindi ba malinaw na ang resulta ng laban natin 100 taon na ang nakaraan? Nakalimutan mo lang siguro dahil masyadong malakas yung tama sa ulo mo. Nagkatitigan ang dalawa, tila ba handang maglaban ulit, matitindi ang tingin, mainit ang tensyon. Nang makita ito ng ating bida, nagmadali siyang umawat. Teka, magkalma kayo. Pero biglang isang matinding kidlat ang kumislap sa langit, kaya't napatingala silang tatlo. Tumigil ang tensyon. Napatingin ang dalawang manager at sabay na nagsabi, "Yang aura na yan. Siya yun, bulong ng ating bida. Siya ang, tiyo ko, si Hamakol." Sa malayo, lumilipad na parang isang mabilis na kidlat si Hamakol, punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata, at halatang may matinding minamadali.
Napalingon si Hamacol nang marinig na may tumawag sa kanya. Tio, sigaw ng ating bida, bakit ka nagmamadali? Agad ding lumipad ang ating bida para habulin ang kanyang tiyo. Paglapag nila sa bubong ng isang bahay, lumapit ang ating bida at nagtanong, babalik ka ba sa direksyong yun? Paano naman ako? Sumagot si Hamacol, pasensya na. Umalis akong hindi nagsabi sa'yo. Hindi pa rin nakontento ang ating bida. Bakit ka ba nagmamadali? Anong nangyari? Napayuko si Hamacol at seryosong sinabi. May ilang miyembro ng Demon Slayer group ko ang nawawala. Nagulat ang ating bida. Nagpatuloy ang kanyang tiyo. Ayon kay Hamajane, nagtipon-tipon daw sila at habang pauwi mula sa isang misyon, may nangyaring masama. Sa akin, parang pamilya ko na rin sila, kaya kahit anong mangyari, ililigtas ko sila. Kung hindi ko sila mailigtas, kung hindi. Napakuyom ng kamao si Hamacol. Nang inag siya sa emosyon, wala nang nasabi ang ating bida. Pero biglang ngumiti si Hamacol, pilit tinatago ang lungkot. Bago kami naghiwalay, may masasakit akong nasabi sa kanila. Inabot niya ang ulo ng ating bida, marahang hinaplos. Ingat ka palagi, So-chan. Gawin mo lang ang makakaya mo. Naniniwala akong magiging isang makapangyarihang mandirigma ka. Napahinto ang ating bida. Tumama sa puso niya ang mga salitang iyon. Tumalikod na si Hamacol at nagpaalam. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. At tuluyan siyang lumipad palayo, iniwan ang ating bida na tahimik na nakatayo. Maya-maya, lumabas si Wuji at nagsalita. Bata pa siya, pero isa na siyang kahangahangang mandirigma. Isang artist. Ayos din yan. Biglang nagsalita ang ating bida kay Wuji. Kailangan kong pigilan ang taong yun. Nakalimutan ko, ang pagkamatay ni Hamacol sa nakaraang buhay ay nangyari hindi nagtagal matapos ang kompetisyon sa pagpasok ng pamilya. Pero, biglang dumilim ang kanyang mukha. Wala akong alam sa pagkawala niya. Ang alam lang namin noon ay namatay siya. Ibig sabihin, magkaibang pangyayari ang pagkawala ngayon at ang pagkamatay niya. Kung ang tiyo ko ay hinahanap ang mga nawawalang miyembro ng grupo, malamang may mapapatay. Napatingin ang ating bida sa direksyon ni Hamacol at naramdaman ang agarang panganib. Kung hindi ko siya mapigilan ngayon, mamamatay siya. Si Hamacol ay lumilipad na palayo, taglay ang matatag na loob. Ngunit sa isipan ng ating bida, muli niyang nakita ang eksena sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpatay sa kanyang tiyo, tinaga hanggang mamatay. Kailangan ko siyang pigilan, naisip ng ating bida. Kung hindi, mauulit ang trahedya. Tulad noon, walang nakakaalam kung paano siya namatay, basta't binalita lang na patay na siya. At higit sa lahat, habang hinahanap niya ang mga nawawalang kasamahan, tiyak na may mag-aambush sa kanya. Kailangan kong pigilan si Tio Hamacol, anumang mangyari. Habang tumatakbo, muling sumagi sa isip niya ang malagim na tagpo ng kamatayan ng kanyang tiyo. Ang buwan ay maliwanag, bilog na bilog, at walang ulap sa langit kaya't kumikislap ang mga bituin. Bigla, isang malakas na kidlat ang lumitaw. Ang ating bida iyon, tumatakbong buong bilis. Sa tabi niya, tinanong ni Wuji, ililigtas mo ba talaga siya? Bakit ka biglang nagkakaganyan? Sumagot ang ating bida. Ang taong iyon ang nagturo sa akin ng Heavenly Thunder God Step. Isa siyang tagapagligtas para sa akin. Tumango si Wuji at sinabing, nakikita ko rin ang mga alaala ng mga tao sa pamamagitan ng library. At alam ko, sa pamilya ninyong Yua, bihira ang magkaroon ng totoong damdamin para sa iba. Kaya ngayon, tanong ko lang, bakit mo ginagawa ito? Para saan talaga ang pagsadyep mong ito? Hindi sumagot ang ating bida. Sa halip, naalala niya ang mga sandaling kasama ang kanyang tiyo, at ang sinabi nito. Magpakasipag ka sa paglinang ng kakayahan mo. Balang araw, magiging makapangyarihang mandirigma ka.
Tumingin ang ating bida sa kanyang tiyo, at sa puso niya, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Marahil, iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganoong bagay. May malakas na hangin na tila punit ang tunog, si Hamakol iyon, tumatakbo ng ubod ng bilis. Sa itaas ng kanyang ulo, may kidlat na humahagibis na mas mabilis pa sa kanya. Naramdaman ni Hamakol ang kakaiba at tumangala, ang ating bida, bumagsak mula sa langit at lumapag sa harapan niya, dahilan para siya'y magulat at mapaatres. Ay! Nagulat ako, sigaw niya. Pagkalipas ng sandali, napagtanto niyang ang ating bida pala ang nasa harapan niya. Tumayo ang ating bida sa harap ni Hama at sinabing, "Tiyo, hindi ka pwedeng pumunta sa scene ngayon." Napakunot noo si Hamakol. "Bawal ako pumunta. Anong ibig mong sabihin?" Hindi alam ng ating bida kung paano ipapaliwanag, kaya siya'y nataranta. Kasi, delikado talaga, naisip ng ating bida. Diyos ko, puro habol lang ang inisip ko, pero hindi ko napaghandaan kung paano siya kumbansihin. Kung sasabihin kong alam ko ang mangyayari sa hinaharap, maniniwala ba siya? O baka gumamit ako ng puwersa? Hindi ko siya kayang talunin. Pumikit ang ating bida, nagngit-ngit ang ngipin, at pilit nag-isip. Napatingin si Hamakol sa kanya at ngumiti. Nag-aalala lang pala ang bata para sa akin. Talagang emosyonal pa rin siya. Tumalikod si Hamakol at sinabing, "Salamat sa pag-aalala, son. Pero kailangan ko talagang pumunta." Nang makitang paalis na si Hama, sumigaw ang ating bida. "Teka lang, hindi ganun yun." Pero, hindi niya alam kung ano pa ang dapat sabihin. Habang lumalayo si Hama, ang puso ng ating bida ay naguluhan. "Sok, tumigil ka. Kapag nagpatuloy ka, mamamatay ka talaga." Sa tabi ng ating bida, na hindi niya alam na nandoon, biglang nagsalita si Wui. "Kalma lang. Dahil sa pagmamadali mo, hindi ka na makapag-isip. Ang mahalaga ngayon ay iligtas siya, hindi lang basta pigilan. Kumalma ka at mag-isip ng maayos." Nag-aalala pa rin ang ating bida, pero pilit niyang pinakalma ang sarili. "Tama, kailangan ko munang magpakalma. Hindi ko siya pwedeng ikadina o pilitin ngayon. Hayaan ko muna siyang umalis, tapos saka ko iisipin ang paraan para hindi siya mamatay." Ang paraan para baguhin ang nakaraan. Gamit ni Hamakol ang ultimate move niya, kidlat ang iniwan, at sa isang iglap, naglaho siya. Wala nang ibang tao sa tabi niya, kaya sumigaw ang ating bida. "Tiyo Mak!" Nakarinig si Hamakol ng sigaw at napalingon, gulat na gulat. Muling sumigaw ang ating bida. "Seal, hanapin mo ang..." May isang martial artist na nagngangalang Chuando. Isa siyang master sa pagsubaybay. Basta't bayaran mo siya, mahahanap niya ang kahit ano para sa'yo. Kaya inupahan siya upang pumatay ng mga demonyo. Nang marinig iyon ni Hamakol, siya ay nagulat. "So Chan, saan mo nakuha ang impormasyong yan?" Ngunit naisip ni Hama, hindi na mahalaga yun ngayon. Lumipad na siya at nagsabing, "Salamat talaga, So Chan." Nang makitang paalis na si Hama, tumayo lang ang ating bida, tila isang punong nakatayo sa gitna ng hangin, at pinagmasdan siya. Sinabi ni Wui na nasa tabi niya. Umalis na siya. Nag-aalala ang ating bida. "Kakayanin kaya niya to?" Sumagot si Wui. "Hindi ko alam. Pero ang taong tinatawag na Chu, siguradong may lakas." Sabi ng ating bida. "Kahit hindi ko pa siya nakikilala ng personal, isa siyang kakilala ng aking master. Sinasabing mahirap siyang mapasunod, pero kapag pumirma siya sa isang kontrata, tatapusin niya yun kahit ikamete pa niya." Sikat siya sa mundo ng Dragon People. Naisip ng ating bida, ang pagiging balisa at pag-aalala ay walang saysay. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Naunawaan ni Wui ang ibig niyang sabihin. Sabi ng ating bida,
Panahon na para magsimula tayo ng training, hindi ba? Sige, papasok na ako sa library para mag-aral ng martial arts. Pinagdikit ni Wui ang dalawang palad niya at sumagot. Mabuti, nakumpirma ko na ang kagustuhan ng gumagamit. Isang asol na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. Ngayon, nasa loob na sila ng library. Dahil sa katandaan nito, lumilipad ang alikabok sa paligid. Excited ang ating bida. Sabihin mo na sa akin ang susunod na bahagi ng Heavenly Limitless Sword. Labas mo na yun. Ngunit walang emosyon ang mukha ni Wui at sumagot. Hindi pwede. Ha! Gulat na tugon ng ating bida. Nang inig siya, malinaw mong sinabi na tuturuan mo ako. Bakit bigla kang tumanggi? Nakatawid ng braso si Wui at sagot. Tuturuan kita. Pero hindi mo pa natutupad ang mga kondisyon. Kondisyon? Tanong ng ating bida. Ano pa bang kulang ko? Biglang pinadyak ni Wui ang paa sa lupa, at bigla silang nailipat sa isang hindi pamilyar na lugar. Nasa gitna sila ng isang malawak at bakanteng espasyo, at sa paligid ay damuhan ng mga tambo, reed grass. Anong lugar ito? Tanong ng ating bida. Sumagot si Wui. Huwag kang mag-alala, nasa loob pa rin tayo ng library. Pagkatapos, may nilikha si Wui gamit ang kanyang kamay. Heavenly Limitless Sword, totoo sa pangalan nito. Ang espada ay ginawa para habulin ang walang hanggan. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng limitlessness? Nagbago si Wui at naging isang matalim na espada. Ipinakita ng matandang lalaki ang demo para sa ating bida. Buong lakas niyang iwiniwasiwas ang espada. Ang Wui Returning Heaven Slash ay ginamit, at nakita na lang ng ating bida ang isang pabilog na enerhiya mula sa espada na tumaga sa lahat ng tambo sa paligid. Gulat na gulat ang ating bida. Grabe, kung ito palang ang Wui Returning Heaven, ganito na ang lakas. Pinasan ni matandang Wui ang espada sa balikat at sinabi. Kung may 100 mandirigma, may 100 iba't ibang kasagutan. Pero para sa akin, ito ang iniisip ko, isip, chi, at katawan. Kailangang balanse at sabay-sabay ang pag-unlad ng tatlong ito. Yan ang limitlessness ko. Itinuro ni Wuji ang ating bida. Pero ang katawan mo at ang enerhiya mo ngayon ay sobrang hindi balanse. Ang likas mong true ay lumampas na sa kakayahang kayanin ng katawan mo. Ngayon okay pa, pero kalaunan, hindi nakakayanin ng katawan mo ang puwersang iyan sa loob. Kapag nagpatuloy ito, mababasag ang katawan mo, at sisibog ito sa maliliit na piraso. Pagkarinig ng ating bida sa sinabi ni Wuji, siya ay nataranta at hindi alam ang sasabihin. Idinagdag pa ni Wuji. Ngayon naiintindihan mo na ba? Ito ang problema sa daloy ng Infinite Universe Sword, kulang ka sa desisyon. Desisyon? Tanong ng ating bida nang may pagtataka. Nang marinig iyon, biglang hinubad ni Wuji ang kanyang mga damit. Inakala ng ating bida na may lalim na pilosopikal ang sagot. Pero hindi, masayang sinabi ni Wui. Ito, kalamnan, muscles. Madali lang 'di ba? Pwede namang paunlarin gaya ng true. Nanlaki ang mata ng ating bida sa nakita. Biglang niyakap siya ni Wui. Kung gusto mo, maari kitang turuan. Ang yakap na iyon ay sobrang higpit kaya halos hindi na makahinga ang ating bida. Habang nakatingala sa maliwanag na bughaw na langit, naisip ng ating bida. Pagsisisi. Malalim ang kanyang paghinagpi sa mga nagawang desisyon noon. Oo, nagsisisi na talaga ako ngayon. May mapait na ekspresyon sa mukha ng ating bida habang bumubuga ng usok mula sa bibig, at ang kanyang mga mata ay halos maputi na sa pagod. Mababaliw na ako. 1 oras daw akong mananatili sa posisyong ito. Ang ating bida ay nasa horse stance, may 6 na pabigat na nakasabit sa kanya. Tinitiis niya ito nang walang tulong ng kahit anong martial arts. Naisip niya, hindi ito kayang gawin ng normal na tao, kailangan kong makatakas.
Sa di kalayuan, si Wuji ay nakatayo habang malakas na tumatawa. Ha ha ha, ano bang problema dyan? Takbo ka, bata, hindi ka makakatakas sa akin. Sigaw ni Wui. Ang ating bida ay nanggigil, pinipigil ang galit at lumingon kay Wuji habang iniisip. Palagi na lang siyang nagdadaldaw sa likuran ko kung magpapatuloy pa ito. Biglang may tumawag mula sa malayo. Batang Ginoo, oras na para magdagdag ng bigat. Lumapit ang isang disipulo na may dalang-dalawang pabigat at may alalang mukha, at tinanong. Ayos ka lang ba, H? Chan. Mula sa malayo, sumigaw ang ating bida sa napakahapding boses. Guard Wo, pag nagdagdag ka pa, magagalit na talaga ako. Nag-aalala si Guard Wo at sumagot. Kahit hindi ko idagdag, magagalit ka pa rin. Sabi mo kasi, kahit umiyak ka pa at magmakaawa, ituloy lang ang paglalagay ng pabigat. Kaya kahit ano pa ang sabihin ng ating bida, isinabot pa rin ni Guard Wo ang dagdag na bigat sa kanya. Patawad po, Batang Ginoo, sandali na lang po, isang kapat na oras na lang ang kailangan mong tiisin. Pagkarinig nito, nanlambot ang buong katawan ng ating bida, parang bibigay na talaga. Ha, mamamatay na yata ako, bulong niya. Patuloy si Wuji sa likod niya. Huwag kang mag-alala, sinigurado kung tama ang pagkakalkula ko, hindi ka mamamatay. Pati si Ji Wu ay nagbigay ng pampalakas loob. Kaya mo yan, Batang Ginoo. Ngunit sobrang pagod na ang ating bida, ang tanging nagawa lang niya ay sumigaw ng Kuo. Umalangaw-ngaw ang sigaw niya sa dapit hapon habang unti-unting lumalalim ang gabi. Sa wakas, inalis na ang mga pabigat at bumagsak sa lupa. Nakatayo si Guard Wu sa tabi niya at masiglang pumalakpak. Isang kapat na oras na rin. Galing mo, Batang Ginoo.